may kunting papaliwanag lang ako ng sandali doon sa na-upload ko noong Lunes. Yung na-upload ko yung isang video na nagtatanggal ako ng mga bedsheet, mga towel sa banyo. Kung nakikita ninyo ay may modern na kwarto sa isang hotel, at yung isa medyo may kalumaan. Bago tayo magpatuloy ay mayroon na ako ipakita sa inyo. Ngayon ay alas 7:30 na ng gabi, saglitan lang ito, papakita ko sa inyo. Yan, nakita nyo, mataas pa yung araw. Ayan guys, mataas pa yung araw. Yan, kita nyo yung tower na yan. Ito, tower. Yan. Yan yung St. Mark Square dito sa Venice na pinapuntahan ng mga tourists. At dyan din ginaganap pagka may mga event at saka fireworks. Yung sinasabi nila na Redentore. Balik tayo sa topic natin, Okay, dalawa kasi yung hotel na pinagtatrabahuhan ko. So yung video na yon na-upload ko, yung pinakita ko na tumutulong ako sa housekeeping para magtanggal ng mga bedsheet at mga towels sa banyo para madali na lang pag tapos nila sa isang room, magbe-beddings na lang sila, hindi na sila magtatanggal. Tumutulong kami pagka napakadami ng check-out. Okay. Bawal kasi yan bawal kasi mag-take ng video kahit picture na nasa trabaho ka. Bawal kasi yun. So hindi ko sila subscribe sa channel ko dahil ayoko yung makita nila yung mga video dito sa loob ng hotel. So ito yung isang hotel. Ito ay luma, hindi ko lang babanggitin yung pangalan ng hotel. Luma na ho yan at talagang matagal na, at yan ay i-renovate na yan. Ang nabalitaan ko at sinabi ng manager namin na next year na i-renovate yung hotel, dahil marami na rin sira. Itong kwarto na to, kung nasaan ako nakapwesto, ay ito ay isang kwarto noong, at ginawa nilang bodega at konti na lang yung rooms dito, kasi ang total na rooms dito is nasa around 50 rooms. Okay, 50 rooms. So ang natira na lang is 15 or 13. So malaki din. Maraming room din na hindi na open at ginawa na lang bodega. Nasa 40 plus din na yung room dito na close permanent at ginawang bodega. At okay, yung isang hotel naman na bago, yung pagpasok ko dito unang araw ay bagong renovate yun, hindi pa na open. Kami naglinis, nakasama ako doon, at may picture nga kami nun kasama yung mga manager namin, may-ari ng
ng company na to, ng hotel, kasama namin sa picture. At hindi ko lang alam kung na-upload nila, so wala akong idea. So yung bago, ito yung bagong renovate. Kaya sa nakikita yung ibang room doon ay mga bago at modern na nasa loob ng kwarto, no? Yung pagkagawa ng kwarto ay may pagka-modern na talaga. Sa loob ng kwarto ay may pagka-modern na at iba't iba sa itong luma na hotel, no? Bago na siya. So yeah, yun yung mga bagong hotel namin ngayon. Yun, may kunting comment lang din ako sa video na to bilang isang OFW. Alam niyo yung trabaho ng inyong pamilya, no? Inyong magulang or inyong asawa, no? Or ang inyong anak na nagtatrabaho sa abroad, no? Bilang isang OFW. So lalo na kung ikaw ay housekeeping. So nakikita nyo naman, walang guwante, no? Ano ba yung guwante? Gloves. So hindi natin alam kung mga nag-check-in ba, wala bang sakit, diba? Wala tayong kaalam-alam kung may sakit ba o wala. Kung may sakit man, hindi naman natin alam kung ano yung klaseng sakit na mayroon sila. So sakripisyo, no? Sacrifice talaga yung buhay, kasi hindi natin alam ang dadatnan natin sa isang room na ayusin natin kung ang kliyente ba yun ay walang sakit o may sakit. So ang hirap. Sana isang opinion, sariling opinion, instead na tayo ay hihingi ng pera sa kanila, ay kamustahin natin sila, no? Una sa lahat, kamustahin muna natin, or nakakain na ba sila, kamusta na ba kayo dyan, okay lang ba kayo, wala ba kayong sakit, pinagdarasal namin kayo dito na maging malusog at mataas ang inyong resistensya at makasama pa namin kayo ng matagal. Ganun, diba? Huwag yung puro hingi ng pera, kasi hindi naman natin alam ang sitwasyon sa abroad. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay na nagtatrabaho para sa ating kinabukasan, at lalo na sa mga kabataan ngayon na kanilang magulang ay nasa abroad, pagsusumikap para magtrabaho at pag-aralin kayo, no, hanggang makapagtapos kayo sa pag-aaral. So yan lang ang gusto kong sabihin, at wala naman ako maraming sasabihin sa pagtungkol sa video na ito na ginawa ko. Hindi rin naman ako ganun kagaling mag-speech, no, or magbigay ng gustong sabihin, no, galing sa puso, or kung ano yung nasa isip natin. Nasa isip ko, I mean, no. Hindi ako ganun kagaling mag-deliver kasi, so wala naman ako maraming sasabihin sa mga video ko. So mga short lang, short comment, kung mayroon man akong sasabihin. So ayun lang doon sa may nagawa kong video, ayun lang sa lugar na pupuntahan ko. Very very short video, very very short comment or opinion o kaalaman kung ano yung sa lugar na yun, kung ano yun
mga daily life na nagagawa ko, ganun, something like that, no? Wala naman na tayong or wala naman na akong maraming sasabihin pa, so tatapusin na natin tong video na to. So maraming salamat sa inyo at ingat po tayong lahat, at lalo na sa ating pamilya dyan sa Pilipinas. So ingat po kayo at God bless, at huwag kalimutan mag-pray at ipag-pray natin ang ating mahal sa buhay, nasa abroad o nasa Pilipinas man. God bless guys, at maraming salamat.